Magsiluhod po ang lahat, tanda ng paghalan sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Gawa niya'y mahiwaga, salita niya'y makapangyarihan dito sa lupa. Laganap sa daigdigan ang kanyang liwanag. Taglay niya ang lahat ng mabubuting gawa. Halina kayo mga minamahal. Kilalanin niyo siya at makikilala niyo. Damhin niyo at mararamdaman niyo. Tapat siya kahit kaninong tao. Totoo siya kung magturan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula sa bawat araw, sa simula't mula pa, nagawa ng Ama, kaibang-kaiba sa gawa ng tao. Ngunit sino nga ang magmamatsyag, magsusuri na tao, nagugustuhin, gugulan niya ng oras, gugulan niya ng panahon, gugulan niya ng pagkakataon. Ang lahat ng ginagawa, ang lahat ng nagawa ng Ama para kanyang pagtuunan ng pansin. Ngunit mapapalad ang nagbibigay tuon sa kanyang gawa at nagsisikap malaman ang kanyang hiwaga. Mapapalad nga ang mga taong sa kanya'y kumikilala sapagkat nakikilala nila kung sino siya at ano siya. Nadarama, madarama ang pag-ibig niya. Ang may pandinig ay nakarinig mula sa Exodo. Pagkaraan noon, si Moises ay bumaba na ng bundok. Dala niya ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos na ang Diyos mismo ang sumulat. Nang pabalik na sila, narinig ni Joseph ang sigawan ng mga tao. Sinabi kay Moises, parang may digmaan sa kampo. Ang naririnig ko'y hindi sigaw ng tagumpay o pagkatalo, kundi awitan, sagot ni Moises. Nang sila'y malapit na sa kampo, nakita ni Moises ang guya at ang mga taong nagsasayawan. Dahil dito, nagalit siya. Ibinilbag niya sa paanan ng bundok ang mga tapyas na bato at ito'y nadurog. Kinuha niya ang guya at sinunog. Pagkatapos, dinurog niya ito ng pino saka ibinuhos sa tubig at ipinainom sa mga Israelita. Hinarap niya si Aaron. Ano ba ang nangyari sa iyo at pumayag kang gawin ang kasamang ito? Sumagot si Aaron, huwag ka nang magalit sa akin, kapatid ko. Alam mo naman kung gaano katigas ang kanilang ulo. Hindi ko sila mapigil sa paggawa ng kasamaang ito. Sinabi nila sa akin na igawa ko sila ng Diyos na mangunguna sa kanila, sapagkat hindi nila alam kung ano na ang nangyayari sa iyo.
Kaya tinanong ko sila kung sino ang may ginto. Ibinigay nila sa akin ang mga alahas. Tinunaw ko sa apoy at lumabas ang guyang iyon. Nakita ni Moises na nagkakagulo ang mga tao mula nang sila'y pabayaan ni Aaron, na sumamba sa Diyos-Diyosan. Nalimutan nilang sila'y nanganganib sa mga kaaway na nakapaligid, kaya't tumayo si Moises sa pintuan ng kampo at sumigaw. Lumapit sa akin ang lahat ng nasa panig ni Yahweh, at lumapit sa kanya ang mga Levita. Sinabi niya sa kanila, ipinasasabi ni Yahweh, ng Diyos ng Israel, kunin ninyo ang inyong mga tabak, galugarin ninyo ang buong kampo at patayin ang lahat ng inyong makita, maging kapatid, kaibigan o sinuman. Kinabukasan, sinabi ni Moises sa mga tao, napakalaki ng nagawa ninyong kasalanan. Aahon ako ngayon sa bundok at makikipagkita kay Yahweh. Baka sakaling maihingi ko kayo ng tawad. Umahon nga sa bundok si Moises at dumaing kay Yahweh. Sinabi niya, napakalaking pagkakasalang nagawa ng mga tao. Gumawa sila ng Diyos-Diyos ang ginto. Ipinakikiusap ko pong patawarin ninyo sila. Kung hindi ninyo sila mapapatawad, burahin na ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan. Sumagot si Yahweh, kung sino ang nagkasala sa akin, ay siya kong buburahin sa aking aklat. Maliwanag ang katotohanan. Ang amay iba sa tao. Ang tao, kapag may kinagalitan, maging yung hindi niya kagalit, kinasusuklaman. Subalit ang amay iba nga ito, kaya't palatandaan na umiibig sa kanya, may pag-ibig ang puso nila, nagpapatawad sila, napapatawad nila ang kapwa nagkasala. Subalit hindi nga ito kayang dalhin at gawin ng tao, dahil tao ngang marupok at mahina. Hindi kayang unawain ang lahat ng naunawaan ng may pangunawa. Hindi kayang gawin ng lahat ng kayang tumupad sa kalooban at salita ng Ama. Kaya naman ang Ama, mula pa sa simula, batid niya ang kanyang pagtuturanan, batid niya ang sa kanya'y susunod, batid niya ang sa kanya'y kikilala. Kaya nga, halik kayo mga mahal, yamang ang nais nyo'y magsigaling kayo, ipakita nyo sa Ama, ng puso nyo'y siya, ng isip nyo'y sa Kanya, sapagkat walang taong magpapagaling at nakapagpapagaling ng anumang uri ng karamdaman. Walang makapagpapalaya ng lahat ng pagkakaalipin, maliban siyang kaya niyang gawin na lahat ay kalagan. Kaya kanyang itahak, malayo man at malapit, pantay lamang sa kanya. Mahirap man at magaan, wala sa kanya yan, sapagkat ang lahat ay siya na nga noon pa man. Kaya't halik kayo mga iniibig ko at mahal ng Ama, tuwirang ang lahat ng sa inyo'y saloobin, sa kanya nyo'y lagak, siyang magpapagaan ng loob nyo, siyang magbibigay ginhawa upang malasap nyo ang galak at pag-ibig niyang matapat. Noon pa man, magpahanggang ngayon at magpakailanman, hindi magbabago ang kanyang salita at pangako. Sa mga anak niyang tuwirang kumikilala, ay kikilalanin siyang lubos at makikilala naman. Sa mga anak niyang naghahanap, siya'y masusumpungan. Kaya naman ang bawat anak niya na sa kanya'y naghahanap na nasumpungan siya, silang nagsusumigaw at sa kanya'y nagpapakilala. At ang bawat kumikilala sa pagkakilala ng mga kapatid nila bilang kapatid nila sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu niya, nagkakaisapawa sila. Noon, ngayon at kailanman, hindi mawawala ang kasutilan. Subalit, lahat ng sutil may hangganan, may wakas at may pagkalos. Kaya naman itong Ama, patuloy na ibinibigay niya ang liwanag
upang ang nagmimiting sa kanya'y tumupad at makakilalang ganap. May lakas at tapang silang makita ang lahat ng mabubuting ginagawa niya at maramdaman nila kung sino siya at ano siya. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Walang malayo na di malalapit, walang malapit na di malalayo. Ang lahat ng sama ay kinikilala siya, at ang kumikilala sa kanya ay makikilala siya. Ang lahat ng sumasa kanya ay batid at kilala niya, kaya't magpakilala kayong matwid at matapat. Di masasayang ang sa inyo'y pagtanggap. Sa kanyang panuntunan, magmithing tumupad. Sa kanyang kaukulan, magnasang tumanggap. Sa kanyang mga gawa, pumaris kayo kapwa, nang makita nyo ang liwanag na dulot kanino man, na di mamamatay at walang kamatayan, magliwanag ang inyong isip, ganap makaunawa. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Sapagkat ang tao ay tao, at ang Diyos ay Diyos, at ang Diyos ay Espiritu, at ang salita ng Diyos ay totoo. Pagharian kayo, mga mahal ko. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Kapag hindi mo pa nasusuri ang bawat kaganapan, kung magkamisan, halimbawa, sa mga tinunguhan mo, nagmamadali ka kung magkamisan dun sa gusto mo nang makalisan, gusto mo nang tumalikod, umayaw dun sa kausap mo, sinasaalang-alang mo naman kung magkamisan, hindi mo masabing tama na, alis na ako. Ngunit kapag nasuri mo, may ginagawa palang mabuti ang Ama sa kabila man ng pagdudumali mo at pagmamadali mo, na nakikita niya kapag siya ang ginugusto mo, siya ang hinahanap mo, siya ang gusto mong paglingkuran, may paraan palang lahat, may kaparaanan palang lahat, at may gusto lang pala siyang ipakita sa iyo na sa pagmimithi mo, alam niyang lahat ito, kaya't ay paraanan, kapaparaanan niya lahat ng paraan. Mga mahal, naganap na ba sa inyo ang mithing-mithi ninyong paglingkuran ng Diyos? Ngunit may mga sagabal. Kung totoo at tuwid na ginugusto ninyong paglingkuran siya, ang sagabal ay kanyang hinahawi, ang paraan ay sa kanya ay binibigay. Upang matupad nyo ang pagmimithi niyong siya'y paglingkuran, ang pagmimithi niyong siya'y kilalanin at maramdaman, sapagkat ang lahat ng iyo'y kanyang hinahawi, pinaparam upang inyong matupad ang mithi niyong mainam at kagandahang loob na sumasa inyo'y magawa niyong ilagak. Sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, pamamagitan ng kapangyarihan ng hindi nakikita, mababaybay niyo at mapapatotohanan, tapat ang Ama niyo kahit kaninong anak niya. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Kaya't napapatotohanan, ang tunay na paglilingkod may mga pamamaraan ng Ama, ngunit hindi makikita at makikilala ng mga anak niyang di lubos ang pagkilala. Kaya tulad nitong si Moises, na antala ang pagdating, hindi nila alam kung ano nang nangyari, kaya't sila mismo, dahil hindi totoo ang pagsunod nila at pagtalima, naghanap sila ng Diyos nila, na ibang Diyos na sasambahin, na ang akala ng tao'y maari nilang hilingan daon ng kanilang mga kailangan. Doon sinayawan nila at nagsayawan sila, sapagkat yun ang hilig ng tao, ang kasayahan. Ngunit ang pagpapakabanal na hindi nila alam kung paano gagawin, nabagot sila na init. Kaya alam ng Ama ang nasasaliw sa mundo, naaaliw ng sanlibutan ito, at alam niya ang naaaliw sa kanyang espiritu, sa kanyang gawa at salita. Mga mahal, katotohanan ng sakit tinuturan,
Kung batid mo ang ama mong sinusundan mo't kinikilala, ang mga pinagdaraanan mo'y batid mong hahawiin na nga niya, sapagkat siya nga ang sa iyo'y ligay at saya, kaya't wag mong mapagnimdiman at mapagkalumbayan ang lahat ng dinaranas mo, sapagkat alam mo, pag binaba niya na ang kanyang kaloob at kagustuhan na gawin sa iyo, sang iglap may magagawa siya. Mga mahal, madaling sabihin, mahirap gawin. Kung di totoo sa damdamin, ang pagiging matwid at marapat mong pagtupad. Ngunit sa mga anak na nagsisikap at nagsusumakit, kay gaan nilang talimahin ang kalooban at kagustuhan ng amang mahal. Kaya't sa pagtalima nila at pagsunod, di nila namamalayan araw at gabi nilang pinagsisikapan na susumpungan nila ang katotohanan. Pagharian kayo, mga minamahal ko, nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Mahirap ngang isalarawan o ipaliwanag ang kalooban at kagustuhan ng Diyos. Ngunit, kayong mga nagmimiti, nagnanasa, mahirap bang unawain? Mahirap bang tanggapin? Mahirap bang sumunod? Hindi po. Hindi po mahirap tumanggap, sumunod, at tumupad. Madali. Bagamat marami kang hirap. Kayo bang mga tumutupad, walang pinagdadaan ng hirap? Sobrang araw hirap. Ngunit, bakit di sumusuko ang katawan mo? Dahil may nagbibigay lakas tatag sa'yo. Hindi ba ninyo nararanasan sa pagtalim at pagsunod nyo na kung magkamisay lumuluha ang inyong mga mata? Dinaranas nyo. Ngunit bakit? Sa kabila ng kumisan ay lumuluha kayo, masaya pa rin kayo. Dahil may nangangalaga sa inyong kalooban. Bakit sa kabila ng marami kayong mga pinagdaraanan, walang gulong isip, litong isip, para magbaligtaran ng inyong mga damdamin, yamang tapat ang inyong kalooban. Dahil mayroong tapat na sumasa inyo ng isip nyo'y inaalagaan niya, ng pati damdamin nyo'y huwag kayong tibagin ng sarili nyong pagkatao. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Kaya sa hindi ninyo namamalayan, walang kwenta, walang silbi ang pangaakit ng tukso ng kapwa nyo. Hindi nyo yan iintindihin, aalalahanin, at di nyo pahirapan ang isip at loob nyo dahil sa kanila. Kundi ang gagawin ninyo, patuloy kayong mananalig, magtitiwala sa naghahari sa inyo na ang loob nyo'y hawak niya, ang isip nyo'y siya man din. Yan ang patuto, ang salita niyang banal sa inyo'y nagbibigay ng unawa, liwanag, sigla, at pag-aalab ng pag-ibig para kayo'y sumunod, tumupad, tumalima, bagamat di kayo maunawaan at nauunawaan ng ibang kapwa nyo. Pagpalain kayo sa mga umuunaw at tumatanggap na kapwa-tao, sila naman ay nakikinabang ding tulad nyo. At sa bawat nakinabang sa inyo, ipakinabang nyo rin sa Ama ito, sapagkat anumang pakinabang na mula sa kanyang pinamahagi nyo, di nga ba't siya pa rin ang nagdaragdag, nagpapalagot, nagpapaunlad? Tulad ng inyong diwang may pangunawa, tulad ng inyong isip na nakakaunawa, lalong nakakaunawa at nararagdagan ng unawa
habang nagbibigay kayong unawa sa inyong kapwa. Pagpalain kayo. Buhay bang Ama? Kaya mula kay Mateo, isa na namang talinghaga ang inilahad ni Jesus sa kanila. Ang paghahandog, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Maliit ito sa lahat ng binhi. Ngunit kapag natanim na at lumago, ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito'y nagiging punong kahoy, ano pa't napamumugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga't ang matibay, matatag at malalim na pananalig, marami kang nagiging gantimpalang di mo alam. Hambing ka lamang sa puno ng halaman na sa iyong pagbabata na dinidiligan na kapag namunga siya, nasiksik ang bunga, pakinabang mo'y walang hanggang galak, tao na anak ng Ama. Kaya't mahambing man lang sa butil ng mustasa ang inyong pananampalataya na mapalalaki ng puso ninyong taglay ay pag-ibig tuwina, na mapalalawak, mapalalago ng mapangunawang kaisipan niyong pinalawak sa pananalig sa Ama, hanggang sa di niyo namamalayan, umaani na kayo sa mga hirap niyong binata, sa mga sakit niyong nabata, sa mga dusa niyong pinagbatahan, ng galak saya't sigla, ligayang higit pa. Pagpalain kayo, mga mahal ko. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Mahirap sadya. Kayo ba, pag kinausap ng Espiritu at kapwa nyo ang nangusap, agad ba naniniwala kayo? Maliban may pandama kayo, may nararamdaman kayo sa inyong sarili na kaiba, na hindi nyo alam bakit ang saya-saya ninyo. Hindi nyo alam bakit parang naginhawahan kayo. Hindi nyo alam bakit parang ang gulong isip nyo naging payapa, ang litong-ilito naging patag. Yun, ang paghilos ng Diyos na hindi mo nakikita, na sa pamamagitan ng pagtanggap at pagkilala mo sa mga salita niya, kumikilos na siya sa iyo, di mo pa alam. Ngunit, ikaw mismo masusuri mo, ano ang naiba sa dating pagkatao mo? Bakit nabago ka? Sinong nagpabago? Diyos Ama pala. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya, kahit kapwa mo taong nagsasalita sa iyo, nasusuri mo at sinusuri mo, no, kung ganang siya lamang ay di niya kayang sambitin ito sa iyo. Kaya ang tinanggap mo na nagpapabago ng isip mo, na nagpapadama ng sa damdamin mo'y ganap at ligaya, yaon ang kumikilos para maniwala ka, para magtiwala ka. Dahil hindi bababa ang Diyos mo't Ama mo sa harap mo para sabihin, anak, ako ito. Ngunit at pasubali, ang Espiritu niya kayang magpaligaya ka, makapagpaligaya ka kung siya'y nasa iyo at sumasa iyo dahil sa Ama mong sumasa iyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Huwag kang matulad sa kending ito. Kalaki-laki ng masuri mo. Ang pinagmulan ay misa'y dalawa pa. May isa, may dalawa. Kung may napalaman ng ganito, nakabawi ka na dahil binawi mo sa isa. Paano kung katulad sa puso mo, isa lang, di naman pwedeng palitan ng puso ng kapwa mo. Hindi maaring tulad ng candy, ang nakapalaman sa loob ay maaring dalawahin. Wala naman dalawang puso para ipalit sa iyo ang isa. Kaya isang puso, isang buhay, kilalanin mo, sino magpapalakas, magpapasigla. Walang dili, diba? Diyos Ama mo. Buhay ba ang Diyos? Tama ba ga? Kaya,
Pag nahambing sa kending ito ang puso mo, lumiit ng lumiit ang pananalig sa Ama, sa hindi mo namamalayan, bandang huli wala nang laman ng patatiwala sa Kanya. Kaya't nang hindi ka na naniniwala, araw-gabi, buntong hininga, wala ka nang nadama, kundi hirap at dusa. Subalit, kahit isang puso mo, kundi nagbabago ang laki ng pagtitiwala mo, tandaan mo tao, isa lang ang puso mo, ngunit ang ligaya mo'y dalawa. Dahil masaya ka na, maligaya ka pa. Ang dulot sa iyo'y Diyos Ama at Diyos Anak. Kaya, halina, halina. Di mo man maunawaan ang nararamdaman mo'y kung kaiba. Ang lahat ng tinuran ko, sa puso mo'y tatama ito. Mas higit na ligaya kaysa nag-aaral na kapag-aaral ng mga salitang banal, di naman nagsasabuhay at di naman nararamdaman, walang silbi, walang kwenta. Kaya't ang lahat ng may pandinig ay nakarinig, ngunit kung may pandinig ka at wala ka sa katotohanan sa pandinig mo, pandama mo'y patay pa rin, kaya't dapat mabuhay ang pandama mong mainam, mabuti mula sa Ama, nang mawawaan mo ang aral niya. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya takda-takda ang lahat. Habang hindi pa nakatakda ang pagbawi ng inyong buhay at kamatayan, samantalahin nyo araw-gabi, kilalanin amang mahal, tanggapin siyang tuwiran ng araw-gabi, mapasaya kayo at payapain, isip at kalooban, panatagin naman. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Oh, tingnan nyo. May isang pasyente, inaalala ang sakit, naalala yung mata, baka mabulag, pagkatapos na opera, namatay. Walang silbi yung matang inagaw sa pagkabulag dahil kailanman di na makakakita, pikit na, babaon pa. Paano ka pang hahanguin yan para makakita ang mata mong inoperahan? Kung nagtiwala lang sana sa Espiritu, tandaan mo na, kahit di ka maoperahan, di ka mamamatay ng bulag. Di si sana'y di na gumastos at kaya daw hindi nakakatungo dahil di pa maaring matagtag. Hindi nga natagtag. Natigbak naman. Ano ang nawala? Buhay. Anong pinangalagaan? Buhay! Ang nagpapahalaga sa buhay, siyang nawawalan. Ngunit di niya alam yon, kaya wala siyang kasalanan, di niya nasumpungan. Ngunit ngayong narinig nyo, naway pagnilayan at huwag nyo nang maging dahilan. Nang sa gayon, wala. Makita nga ma sa inyo, ginagawa niyo siyang kalokohan. Sapagkat, tao, maloloko mo sarili mo't kapwa-tao, espiritu mo, kahit kailan, hindi. Diyos Ama, kita ka. Diyos Anak, kita ka. Diyos Espiritu, kita ka. Lahat makakakita sa iyo. Samantalahin, ibigay na, tapat totoo, puso mo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Ganda ng gupit mo para kang Barbie dala. Bawat araw ako sa inyo. Ganda ng gupit mo para kang maniking Mayroong maganda
inyo, lagi niyong tatandaan yan. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin, napagtunan ng pansin ng mag-asawang ito. Matanong nga kayo, dati di kayo nagtutungo dito araw-araw. Ngayon, araw-araw, halos buwan na narito kayo. Nabawasan ba yung kabuhayan ninyo? Nananangay ba sa pagtungo rito? O may tubo kayo? Nagkaka-interes kayo? Meron. Puso nyo na bago, isip nyo na bago. Yun ang interes nyo na hindi kayang pantayan ng pera. Dahil kapag masaya, maligaya ka, payapa ka, kahit wala kang maraming pera, panatag ka. Kahit sa tambak naman, araw-gabi di ka mapalagay, walang kwenta. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, parte-parte, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, parte-parte, mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Parte-parte, alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Kailan nga kaya maunawaan ng tao? Kung milyonarya ka, bilyonarya ka, kahit gumugol ka ng salapi na hindi mo inuutang at di ka mangungutang, baliwala lang yun sa yung mga ginagastos mo sa sakit. Ngunit kapag ikay ordinaryo o mahirap na tao, damang-dama mo yung pag-alis ng pera sa'yo na sa pera mo dinadala, ang pera mo dinadala sa sakit at karamdaman, doon natutungo. Pagkatapos mong gumali, masaya ka. Paano kung di ka gumali at namatay ka? Sino nahirapan? Yung mga naiwan. Be practical, sabi ng iba. Sabi naman ng iba, hintayin mo na lang ba ang mamatay dyan? Babantayan mo na lang ba na wala kang ginawa? Iba't iba ang pananaw ng tao. Iba't iba ang paniniwala ng tao. Iba't iba ang nagaganap sa tao. Iba't iba ang karamdaman ng tao. Iba't iba ang nagaganap sa tao. Ngunit ang tunay na magandang kaganapan, nabawian ka ng buhay na di ka naging siksik, liglig ang utang. Patay ka na, sinisingil ka pa, minumura ka pa, hindi ka nga makita. Mga pamilya mo naman ang binabalikan nila. Anong pagmamahal ang meron ka? Anong pagmamahal ang meron sila? Hindi ito kayang unawain ng tao. Kaya hindi nila kayang abutin ang totoo. Sapagkat ang sabi ng tao, titingnan mo na lang ba? Tititigan mo na lang ba? Wala kang magawa. Wala kang ang magawa. Gawa ka ng gawa, utang ka ng utang, minumura ka na, ang Diyos mo may magagawa. Tandaan ninyo, mga tao, di bali sana
Kung ang ginagastos nyo, tuwang-tuwa ang puso nyo, kahit sinisingil kayo, di kayo umiiyak, di kayo nagagalit. Ngunit kung pakunwari lamang, para lang pakita mo sa kapwa mo, ginastusan mo ina mo, ginastusan mo magulang mo, ginastusan mo ang si Pedrong mahal mo. Pagkatapos nag-uusap-usap kayo, nagkakagalit kayo dahil sa utang na iniwanan sa inyo, pagmamahal ba yan? Kulang sa pananalig ang tao. Kulang sa pananampalataya ang tao. Pakitang tao. Sapagkat kung totoo, mahirapan man kayo, di kayo dadaing. Sapagkat kung totoo, mahirapan man kayo, di kayo manunumbat. Sapagkat kung totoo, kahit kayo'y murahin, hindi kayo iimik. Ngunit dahil hindi totoo, pakitang tao, pag walang nakaririnig, nag-aaway-away. Pasubali ko sa inyo, hindi ako nagsisinungaling. Nasisilayan ko ito sa daigdig, ngunit si Kunching walang alam at walang batid. Kaya nga ang gawaing mabutit mainam, idinatal sa sanlibutan, upang ang kikilalang mainam, tatanggap sa mainam, gagawa ng mainam, ang tunay na mainam. Kaya't kilalanin ninyo ang gagawa ng pinakamainam sa buhay nyo, nang sa gayon, sino man ang sa inyong kamag-anak, pamilyang mahal, nawala, di mahirap. Nawala, di masakit. Dahil ang nagbibigay galak sa puso nyo, ang tunay na tagabuhay nyo, na hindi matanggap at maunawaan ng tao. Ngunit nagsasabing, Panginoon ko't Diyos ko. Kaya't maliwanag na ang mundong ito ay kapaimbabawan. Sapagkat kung totoo lahat ng nagsasabing Panginoon ko, dapat kay buti ng ugali, kay ganda ng loob, kay linis ng isip, at mabubuti salita't gawa. Ngunit, lihim mo mang bigkasin ang di tama, lihim mo mang sabihin ang di totoo, may nalihim ba sa nakasaksi sa'yo? Kaya ang wika, magpakatapat, magpakatotoo, nang sa gayon, damdamin nyo ay maging ganap na galak ito. Hindi ako nagagalit. Wala akong karapatang magalit. Kundi ako'y nagsasambit ng marapat sa daigdig. Ngunit di lahat makikinig sapagkat taong pag-iisip. Ngunit kung sama lamang sila'y tuwirang kikilala, mararamdamang totoo, pahayag niya'y ganap, tapat siya kung mangusap. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay magliwanag, ang may pandamay makadama. Kapag tapat kayo sama, ituturo ang paraan, ibibigay ang daan, at gagawin kayong mainam. Ngunit kung di niya masilayan sa puso niyong katapatan, di nyo man din mararamdaman, tapat kong tinuturan. Ang may pandinig ay nakarinig, kaya't sino nililinlang? Ama bang nakasisilan? O sariling katauhan? Karamay ang kapwa walang kasalanan. Ang may pandinig ay nakarinig, kaya't mapapalad kayong naging talino nyo'y galing sama, at ang karunungang taglay nyo'y siya man din tao. Sapagkat hindi niya kayo pababayaang ilugmok at magupo para lamang sa karamdaman ng hanggang sa mamatay, hirap at wala ng halos kainin. Sapagkat ang amang buhay, ang saya't ligaya, ang siglat kagalakan, kalusugan ng taong nilalang. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan, ang kataasan ay kapalaluan, ang pagpapakababa, kadakilaan, kabanalan ng amaang taglay. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan, pagarian kayong tuwiran,
malubos ang kasiyahan, kagala ka inyong kamtan. Araw at gabi may nakalaan sa bawat nilalang, kaya't hanapin nyo't ng masumpungan ang mainam na handog ng Ama sa buhay ng mga anak niya. Alalaumbaga, paghahari walang kamatayan, mapagharian nawa kayo nang malubos ang galak nyo, mga tuto sa totoo, mapaglilayan ang bawat araw, mapagtanto maging gabi kung ano't sino siya sa buhay ng tao. Kailan may di kayang itura ni Constancia ang mga narinig nyo? At kailan may di niya kayang bigkasin ito? Ngunit dahil di nyo man nakikita ang magwiwik at nagwiwika mula noon ngayon at magpakailanman, ang naghahanap, makasusumpong, ang nakakadama, nararamdaman, tapat ang Ama, noon pa man, ngayon, at magpakailanman. Nek karameniyahanam, nek karameniyahanam, nek karameniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pagmamahal niya. Dakila at walang kapantay, noon, ngayon at kailanman. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magmulay, magtanto na tuwiran. Diyos Ama ay pakinggan, siya ang buhay, siya ang lakas, siya ang ligaya at kaliwanagan, siya ang lahat ng mabuting pinagmumulan ng katauhan. Kaya't kayong lahat ay magnilay, magkulay na tuwiran. Diyos Ama ay pakinggan, di man ganap na sisilayan. Aral niya'y makatotohanan, salita niya'y buhay kailan paman. Sa mga anak niyang nagsisikap, na ito'y talimahin at ganap na sundin. Masasama sila sa katotohanan, mararamdaman nilang ganap iyan. Kaya't araw-gabi kahit walang kain, magalak na ay sapat na yan. Nabubusog sila ng kaaliwan, nagagalak sila na kaligayahan. Ama ang siyang dulot ng sino man, nakapayapa ang buhay ay makakamtan. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay magliwanag. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. 100 mo mang ulit sabihin mahiwaga ang Ama mo, ngunit ikaw mismo'y di nagsasabi ng totoo. At sinasabi mo mahiwaga nga siya sa sarili mo'y di ka nahihiwaga ang magagawa niya ito. Anong silbi ng sinabi mong mahiwaga ang Diyos mo? Kaya, paano mapapakitang mahiwaga sa sayo? Ikaw mismo, dahil mo magtiwalang mahiwaga siya, nang hindi mo kaya'y kaya niya, ang wala kay meron siya. Kaya't manalig kang tapat, pati puso mo'y igawad. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Sabi ng iba, paano kaya ka maglilingkod? Kung yun ka, araw-gabi naglilingkod, tingnan mo nga pinagdaraanan. Ba't ka nahihirapan at mahirap ang buhay? Bakit? Ang pangako ba ng Ama kapag naglingkod kay payayamanin ka? Ura-urada pagdakay, eto ng yaman mo. Ang wika niya, magbatak at magtiis ka, hambing ka sa puno na magbubunga.
na hindi mo alam. Nung unay wala, nang sumunod ay merong karampot at di mo namamalayan sinisiksik niyang bunga. Kaya kung tapat ka, kakamtin mo yan. Buhay bang Ama? Totoo bang Ama? Lamang, hindi ngayon, hindi bukas, hindi mamaya. Dahil di mo pa siya kinikilala at nakikilala. Sabi mo lang, Panginoon ko at Diyos ko. Sabi mo lang, kilala mo. Sabi mo lang, Diyos ko at Ama ko. Ngunit ang puso mo'y nakita niya, wala pa siya sa'yo. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan, pagpalain kayo. May habol ka ba sa kabayo? Ikaw ay tao. May habol ka ba sa kalabaw? Ikaw ay tao, kaya hindi ka pinahahabol ng ama sa hayop, kaya't huwag mong tularan ang ugaling hayop. Kundi ang sabi niya, ang lahat ng tao, bisig niya'y sila, at bisig din nila siya. Kaya kapag kayo'y sa ama, magkakapit bisig kayo, sasadyad niya kayo. Tao, katotohanan ang tinuturan ko habang may buhay. Lagi niyong tandaan, walang ibang gaganap sa mahirap upang mapagaan. Dalahin at pasan-pasan, maliban ang Ama na di nyo nakikita ng mata. Habang may buhay, walang magagawa ng hiwagat himala sa buhay niyong pahirap. Maliban siyang lahat ng hiwaga at himalay taglay niya, kaya't magtiwala kang anak niya. Kayang gawin ito sa'yo habang may buhay. Mahirap ang tumanggap sa di mo makita at di mo makikita pa. Subalit kung sa puso mo'y nadarama at siya'y nadarama mo, mararamdaman mo tao, tapat siya sa buhay mo. Habang may buhay, walang magbabata sa'yo sa ugali mong baluktot, sa katwiran mong masama. Maliban ang Ama na sa'yo'y patuloy na nagtutuwid, patuloy na ang layon ay maging mabuti kang anak. Kaya sikapin na siya'y tanggapin, sa puso'y damhin, sa isip ay aralan ng mga salita niyang banal, na ikaw mismong makikinabang na anak niyang sa'yo'y tuwina, nananahan ang aral niya. Habang may buhay, lagi niyong tandaan, isa lamang ang Diyos niyo, isa lang ang bubuhay, at babawi ng buhay na marapat niyong pagkukulan ng pansin ng tuon, ng pagkilala, upang makilala niyo ang tunay na gawa ng tao at ng Espiritu niya. Sa gayon, di niyo namamalayan, sa unay parang kay hirap niyong matanggap at paniwalaan, nang mismo kayo'y tumanggap at kumilala. Pagaan ang pagaan, paginhawa ng paginhawa, dahil siya na mismong nagpagaan at nagpaginhawa sa mahirap at mabigat niyong daladala.
Kaya tao, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, ang may pandama ay nakadama. Tinig ng Ama ay inyong ulinigin, sa diwa nyo'y mandin, doon ay pakinggan, upang ang puso nyo mag-umalab sa tuwa kapag nadama siya, tapat na umibig. Sa'yo, sa kanila, kahit kanino pa, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Kung wala pong mga buhay na patutuo na pinakikita ang Panginoon, na siya nga'y totoong buhay sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, wala pong magsisikap na maglingkod, walang mag-uumalab sa paglilingkod, at walang magmimithing maglingkod. Kaya ang mga anak niyang nakakadama at nakakakilala, gayon na lamang ang pagnanasa nilang, huwag silang masubukan. Kaya't siya kanya humihingi ng tapang, ng lakas, ng katatagan, ng pangunawa, ng katapatan, at pagiging makatotohanan. Gawin nyo nang isa kayo sa mga anak niya na nakikita niyang nagsisikap na siya'y tanggapin, kilalanin sa inyong buhay. Pagpalain kayo, wala mang banal, wala mang matwid, subalit kung matatanggap nyo ang nagdudulot ng kabanalan at matwid na unawa ay kanyang ibibigay, mapapatotohanan nyo, buhay siya, hindi siya patay. Nasa iyo siya, nasa kanya siya, nasa kanila siya, nasa buong mundo. Kaya lang, tao malayo sa kanya, tayo umayaw sa kanya, tao ang ayaw sa kanya. Kaya sabi niya, may magagawa ba ako sa iyo kung ayaw mo ako? May mapapakita ba ako sa iyo kung ayaw mo ako? Kaya tanggapin mo muna ako nang may mapakita ako sa iyo, nang may magawa ako sa iyo. Pagharian kayo, Espiritu Santo. Walang katawan, walang buto, magnilay katao. Katulad mo, anak, kay dami mo ng kinuskos, may nilagok ka pang gamot, di sana'y gumaling na. Kung matwid ang gamot ang nagpapagaling, di na yan nagsiksikan pa. Ngunit dahil matwid ang salita ng Ama, ako ang kagalingan nyo, ako ang buhay nyo. Tanggapin nyo siya ng kuminis ang balat mo. Buhay bang Ama? Tapat bang Ama? Totoo bang Ama? Dahil walang kapantay na gamot yan kung ayaw niya. Ngunit kahit walang gamot at siya lamang, kapag ginusto niya, bahaw lahat iyan. Yan ang pawang katotohanan. Sugat mang nagnanaknak na paghihilom niyang ganap, magbabahaw na walang katapat. Tigang ng ikaw ay mamulat. Mahal na mahal ko kayo. Kaya't hawak ng Ama ang lahat-lahat, di lang ang kasalanan, di lang ang kamalian, kaya't sa Kanya kayo manghawakan nang may ladlad at sa inyo'y mapabatid ang tama't tumpak at dapat niyong tupdin. Pagpalain kayo, ang may pandinig ay nakarinig. Ganang Konstansyang pangalan, di may tutura ng narinig ng may pandinig. Ngunit ganang di nyo nakita, matwid na panambit. Pagarian kayo, mga mahal ko, paalam panandalian, katauhay idaratal, upang inyong suriit pagnilayan, ano ang kaibahan ng salitang tao at salita ng di nyo nakikita. Mahal na mahal ko kayo. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Masaya po ba kayo? Maligaya ba kayo? Oh, talaga ba? Oh, talaga ba? Oh, talaga ba? Naku, Panginoon ko, pagbigyan mo na siya.
Pero parang umaampat na yan, ano, kumukulubot na. Ibig sabihin, nawawala na yung manas. Kaya lang di natin alam kung kailan ka palalayain, ano. Kaya yun ang sinasabing, tiisin mo, hintayin mo. Ngunit kung wala kang paghihintay at pagtitiis, lito ang isip mo, takot kang mamatay, naku, kung ano-ano nang pumapasok, lahat na igagawin mo nga kung saan-saan. Pag di ka nalapatan, sa halip na ikay mabuhay, ikay patay. Tama po ba? Oh, nagagalit kayo sa totoo. Totoo naman yan. Pag di kayo nalapatan, kung di ka buhay, patay. O di po ba? Kaya kapag nalapatan ka, buhay. Sino naglapat ng kagalingan? Sino nagbigay ng kagalingan? Saan nagmula kagalingan? Hindi sa tao, kundi kanino? Bumalik na naman, di nyo nasuri. Yan ang pagkakaiba ng salitang tao at salita na di nyo nakikita ang nagtuturan. Sapagkat iba nga kayo, ibang di nyo nakikita. Kilalanin nyo nang matulad kayo sa pagmimithing magpakatotoo sa pinagmumula ng katotohanan. Pagpalain kayo. Ay, buhay po bang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Masaya ba ang buhay? Kaya't sabi dun sa dinalaw, nung kabakalawa, gusto'y i-MRI pa. Hindi na nga humihingang diretso, dito na lang ang hinga. I-MRI pa. Saan pupunta yung MRI? De pera. Pero sabi ng ama, tandaan mo anak ko. Ayoko na sabihin, magchichismis kayo. Tama na yon. Buhay bang Diyos? Kaya kung makikinig kayo, iluwal nyo na. At bantayan nyo. Baka kayo'y mapaglalangan. Makita nyo'y patay. Ayun, nilabas, kinahapunan, kinaumagahan, 9:30, patay. Buhay ba ang ama? Yun ang espiritu na kapag ginusto, makapangungusap sa tao, yung maniniwala, tatanggap, yung hindi, tatawa. Sinong katawa-tawa? Tao o ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong tuwiran. Hindi gaganap, hindi tutupad ang tao lamang sa gayong gawain at gampanin. Ngunit pinagtatawanan, kaya't walang pakinabang ang hunghang. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karamaniyahanan, nek karamaniyahanan, nek karamaniyahanan. Kaya't kung magkamisan, tanong man ang tanong ang nilalang, pipinig ko bibig ni Constancia, ang sabi nila, ba't di siya nagsasalita? Ba't magsasalita at ibubuka ko bibig? Maniniwala ba ang kaharap? Tarok, talastas, ang may ibig at ang hindi umiibig. Pagharian kayo, wala kayong maririnig kung hindi kayo matuwid na tumatanggap. Ngunit kung nababasa sa isip nyo, tapat kayo, nakikita sa puso nyo, nakakadama kayo, lahat itanong mo tao. Wag lang sa taong kapwa mo, tutugunin ka kung susunod ka. Mabubuti, makabubuti sa buhay mo. Pagpalain kayo, paalam muli, panandalian, katauhay, idaratal. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Ambing lang sa dalawang batang naglalaro. Muli dumatal, sabi ng anak ni Pedro, sabi ng anak ni Juan, nagkapanagpo, alis na ako, kalaro. O weka, umalis na yung kalaro. Ngunit nagbalik siya doon sa nilalaro. Makakakita pa ba ang umalis na hindi nahintay yung nagpaalam? Tao, lagi niyong tandaan, hindi nagpapalisan, lumilisan ang Espiritong Banal.
kundi ang tao lumilisan, ang tao umiiwan. Kaya ang lumilisan, hindi maabutan. Ang may pandinig ay nakarinig. Pagarian, kayo, talinghaga lamang ang tinuran ko. Pag nilayan nyo ito tao, ang may pandinig, makaririnig sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ganang katauhan, pagkataong nilalang, walang lilingkurin, paglilingkuran ng nilalang. Subalit ganang di nyo nasisilayan, lahat sa dakot, lahat ng tao, wikay nais paglingkuran, layon mapaglingkuran. Tao lamang ang umayaw, kaya't di masilayan ang katotohanan. Pagharian kayo, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Kaya't may bukas pa. Mga kapatid, mga kaps, pangalagad, namatay na daw yung pinagki-Christmas partyhan natin. Baka naman pwedeng kahit minsan lang tayo tumungo doon nakipag-Christmas party, balik naman natin ang gante. Ngayon man lang makapag-alay tayo ng panalangin. Tingnan nyo iyon. Ginagamot ang sakit mo. Hindi pala yung sakit mo kamamatay mo. O tulad ng may kinwento, may sakit siya atay. Hindi atay ang kinamatay. Kinamatay, cardiac arrest. Diba? Ginagamot. Ayoko na. Kaya, pagamot kayo sa Diyos, pati isip nyo, wag lang sakit nyo na pisikal. Una ito, pangalawa ito, buong pagkatao, pagamot nyo na. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Nang sa gayon, kapag ito nagamot, una, makikilala mo siya. Pangalawa ito, mararamdaman mo siya. Pag buong pagkatao, nagamot na, ba di mo alam, pinagsisigawan mo na siya. Dahil sabi mo, buhay pala talaga ang Diyos na di ko nakikita. May nagawa na ba siya sa iyo? Wala pa po, hindi pa ako gumagaling. Gayon, buhay mo, hindi galing sa Kanya? Wala kang kwentang anak niya. Kaya dapat alalahanin mo, kung wala kang buhay ngayon, wala kang paggagamot. Gusto mo nang hindi mapagaling. Hindi po, kaya nga po ako nagpapagamot. Gusto mo palang mapagaling, hanapin mo yung magpapagaling, wag tao lamang. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Pagpalain kayo, sinong may sakit sa isip? Wala po hindi ako luka-luka, hindi ako loko-loko, hindi ako siraulo. Kapag ang tao, kung ano-anong iniisip, dapat gamutin para payapain. Sino mang gagamot? Sino gagamot para payapain ang isip? Hindi tao, hindi pera, hindi gamot. Sino? Ang Diyos. Ang Diyos. Ang Diyos. Ang Diyos na ang isip mo, talastas, tarok niya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, may sakit ba kayo? Wala kayong sakit. Wala pala kayong sakit, tumuwi na kayo. Kaya sa inyo pong lahat, may tanong baka kayo? Baga kayo. May tanong po ba kayo? Tenga man, may malapad. Mayroong manipis. Kaya't kapag yung hikaw ng kapwa mo, hiniram mo, at makapal ang tenga mo, manipis ang tenga niya, maliit yung pakaw, yung pako. No. Pag siniksik mo, pinilit mong sarado dahil gusto mo isuot, pag hindi ka nagpakatuto sa sarili mo, mamaya may sugat ka. Bakit? Napagapil ang tenga mo pero kahit wala kang tenga, gusto mo, masaya ka. Balik mo na yun. Hikaw niya. Kaysa naman, nagtitis ka ng sakit, may tenga ka lang, may hikaw. Sabi mo bukas, aray, 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 nang nagkasugat.
tinanggal ang hikaw, ang sugat, nakita. Buhay ba ang Diyos? Mga mahal, tandaan nyo, ang taong manipis, lagi nasasaktan kapag nakasama sa taong mababaw. Ngunit, makapal naman. Makapal ang hiya. Kaya, yung makapal ang hiya, hindi pagdakakarakay nasasaktan. Ngunit kapag nasugatan, masasaktan. Yung manipis na, lagi na yung may sakit, lagi niya nasasaktan. Kaya pag nagkaparehas, pares silang patay. Buhay ba ang Ama? Manipis at makapal, parehas lang yan. Kaya, huwag maging manipis kayo. Huwag din kayong maging makapal, pantay lang. Buhay ba ang Diyos? Ano ibig sabihin? Huwag kayong maging manipis, konting balat ng papaya, nasusugatan. Huwag din kayong makapal, lahat na lang ng kawalang hiyaan. Pag kayo namatay, pantay kayo, under the ground, babaon kayo niyan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya pagdating ng araw na kayo patay na, nagkasalubong kayo, magkakilala pa ba kayo? Hindi na kayo magkakilala, ngunit sa impyerno nagkita kayo. Wala na kayong alam. Kaya dapat, huwag sa impyerno kayo magkita. Doon, paano kayo paparoon? Kapag ang ginagawa nyo'y makamundo, hindi makalangit. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mahal na mahal ko kayo. Ba't teka, tapos na, nagbalik na naman. Ba't teka, nagsalita na naman. Yan ang patuto, ang salita ng Ama. Walang katapusan sa lupa. Kapag hindi ka nagbata, wala kang matututunan. Buhay ba ang Diyos? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Kapag nagtiis ka, nagbata ka, kapag sinapit mo ang grasya, ang tagumpay, ay, kay saya mo, tao. Kaya tintayin mo ang pamumunga sa mabuting gawa mo. Huwag kang sumuko. Bukas ngayon, di mo alam, may gantimpala ka na. Pagpalain kayo. Kabilis kang sinabi, paano ko naintindihan? Madalang man, mabagal man, kundi mo naman kagustuhan, wala kang mawawawaan. Ngunit kapag mabilis man, malakas man, ura-urada sa puso mo'y nadarama, yaong Ama, kay saya mong lilisan. Tayo na, uwi na kayo. Buhay ba ang Diyos? Tayo na, saan